Ayon mismo sa dating hepe ng Bureau of Corrections, matagal ng problema sa NBP o sa New Bilibid Prisons ang droga at paggamit ng mga signal booster para raw matigil na ang malamafyang kultura sa loob. Mungkahi niya ilipat sa mga kulungan sa probinsya ang mga big-time inmate. May exclusive report si Emil Sumangil. Sa loob ng halos 16 na buwang panunungkulan ni retired Army General Dionisio Santiago bilang hepe ng Bureau of Corrections noong 2004, kabilang daw sa mga unang problemang sumalubong sa kanya sa New Bilibid Prison ang naglipa ng mga communication signal booster na ginagamit raw na aparato ng mga big-time inmate para sa kanilang mga transaksyon. Pinakabitan noon ni Santiago ng mga signal jammer ang critical area sa Bilibid para patayin ang signal ng mga cellphone, pero hindi raw ito nagtagumpay. Hindi nagtatagal, may sumisira eh. Ano ibig mo sabihin? Sinisira na, may nakakalam kung paano idadamage yan. May mga IT people yan, may mga technical people. So alam nila kung paano magdi-disable, ano? Kalaunan, pinatanggal daw niyang lahat ang mga signal booster, winasak at ibinaon sa lupa. Pero nakahanap daw ng ibang estilo ang mga inmate. Meron namang bagong style ngayon. Magdadala sample lang, kaya mahirap detect dahil maliliit na sachet. Tinetesting yun, tinitikman. Pagka maganda ang kuhan, pagka maganda ang lasa, tama, pipirmahan na lang yung blank check. Tapos ang deal. Bukod dyan, may mga tao raw na hindi naman preso pero nakatira sa loob ng Bilibid at nagagamit sa transaksyon ng droga. Kaya dapat tutukan din daw ang bilang ng mga preso at mga teritoryo ng bawat brigada. Noon dati daw sila nagluluto. Okay. Na-discover namin, may nakatira sa Bilibid, hindi naman preso. Ang trabaho niya, tagalabas nung naluluto doon. Okay. Paano mo siya check-check? Labas-masok siya. Dagdag ni Santiago, dapat siyasatin din ng NBP ang nangyayaring patayan umano sa loob. Hindi raw ito nagugat sa gang war lang, kundi dahil sa operasyon ng droga. Sa dokumentong nakuha ng GMA News pasado alas 10 ng gabi noong February 20, 2014, nilusob ng armadong inmate na si JB Sebastian, tumatayong Council of Elders ng pangkat na Sige-Sige Komando ang opisina ng isa pa umunong big-time na bilanggong si Herbert Colanco. August 14, 2014, isang babaeng dalaw ng isang inmate ang binaril naman sa loob ng koreksyonal. Una nang sinabi ng pamunuan ng NBP, isolated cases ang nangyayaring patayan sa loob ng mga piitan. May anggulo po na sa dalaw, mayroon pong anggulo na yung old grudge. Ani Santiago, pinakamabisa raw paraan para malusaw ang malamafia na sistema sa loob ng NBP, paghiwalayin at ilipat sa magkakaibang piitan sa mga probinsya ang mga maiimpluwensyang bilanggo. Emil Sumangil, GMA News.